Genesis chapter 3. Sa lahat ng hayop na ginawa ni Lord God, ang ahas ang pinakatuso. Isang araw, tinanong ng ahas ang babae, "Sinabi ba talaga ng Diyos na bawal kayong kumain ng kahit anong prutas dito sa garden?" Sumagot ang babae, "Pwede naman namin kainin ang kahit anong prutas dito sa garden, except sa prutas ng puno na nasa gitna. Sabi ng Diyos, huwag naming kainin yung prutas ng punong yon, huwag din daw naming hawakan or else mamamatay kami." Sumagot ang ahas, "Hindi totoo yan. Di kayo mamamatay. Sinabi lang yun ng Diyos kasi alam niyang kapag kinain niyo yun, magiging parang Diyos kayo. Malalaman ninyo kung ano ang mabuti at masama." Tiningnan ng babae ang puno at nagandahan siya dito. Mukhang masarap kainin ang prutas nun. Naisip din niya, ang sarap sigurong maging matalino. So kumuha siya ng prutas at kinain yon. Binigyan niya din ang asawa niya at kumain din ito. Tapos, namulat ang isip nila at na-realize nilang hubad sila. Kaya nagtahi sila ng dahon ng fig tree para ipangtakip sa sarili. Nung magabi na, narinig nilang naglalakad si Lord God sa garden kaya nagtago sila sa likod ng mga puno. Pero tinawag ni Lord God ang lalaki, "Nasaan ka?" Sumagot ang lalaki, "Narinig ko po kayo naglalakad sa garden at natakot ako kaya nagtago ako. Nakahubad po kasi ako." "Sinong may sabing nakahubad ka?" tanong ng Diyos. "Kinain mo ba yung prutas na pinagbawal ko?" Sumagot ang lalaki, Kasi po binigyan ako ng babaeng binigay niyo sa akin, kaya kumain ako." Tinanong ni Lord God ang babae, "Bakit mo ito ginawa?" Sumagot siya, "Niloko po kasi ako ng ahas kaya kumain ako." Tapos sinabi ni Lord God sa ahas, "Dahil sa ginawa mo, ikaw lang ang susumpain sa lahat ng mga hayop, maamo man o mabangis. Mula ngayon, ikaw ay gagapang, kakain ka ng alikabok habang buhay. Ikaw at ang babae aking pag-aawayin, anak mo't anak niya palagi kong paglalabanin. Dudurugin ng kanyang anak ang iyong ulo, at ang sakong ng anak niya ay tutuklawin mo." At sa babae, ganito naman ang sinabi niya, "Gagawin kong napakahirap ang iyong pagbubuntis. Yung panganganak mo gagawin kong sobrang sakit, pero ang makasama ang iyong asawa gugustuhin pa rin. Pangungunahan ka niya at lagi mo siyang susundin." At sinabi niya kay Adam, "Dahil nakinig ka sa asawa mo at kinain ng prutas na pinagbawal ko, susumpain ko ang lupa ng dahil sa iyo. Habang buhay, mahihirapan ka sa pagtatanim para magkaroon ka ng makakain. Tutubo sa lupa mga tinik at damo, mga ligaw na halaman ang kakainin mo. Pagpapaguran mo ang iyong pagkain hanggang bumalik ka sa lupa kung saan ka nanggaling. Sa lupa ka galing, sa lupa ka rin babalik." Eve ang pinangalan ni Adam sa asawa niya dahil siya ang nanay ng lahat ng tao. Gumawa si Lord God ng mga damit mula sa balat ng hayop para kay Adam at sa asawa nito at dinamitan niya sila. Pagtapos, sinabi ni Lord God, "Ngayon, kagaya na natin ang tao kasi alam na nila kung ano ang mabuti at masama. Hindi na sila pwedeng kumain ng prutas ng punong kahoyng nagbibigay buhay. Kasi pag kumain sila noon, di na sila mamamatay." So pinalaya sila ni Lord God sa Garden ng Eden at pinabungkal sa kanila ang lupa kung saan sila nagmula. Tapos, naglagay ang Diyos ng mga creatures na may pakpak sa bandang east ng garden. Naglagay din siya ng isang nag-aapoy na espada na umiikot sa lahat ng direksyon para walang makalapit sa puno na nagbibigay buhay.